Lord God, kami pinagpupurin ito. Salamat sa iyo. Meron naman kaming bagong araw para purihin ka sa Espiritu at Tuhanan. Hinayaan mong mga anak mo ay dumawa dito sa iyong bahay sa bahay upang mag-fellowship, upang itanghal ka sa mga oras na ito. Kaya din, yung mga kapatid namin isama sa amin via FB Live, tunay nga na ito yung patunayan na kasama ka namin kahit nasa man kami, Panginoon. Patuloy namin dalangin, ang gabayan mong bawat isa, ang damang puso at isip ng bawat isa, alisin mo po yung mga maring sagabal, mga distractions, nang sa gayon ay buo namin maunawaan yung mga katotohanan na gusto mong i-instill sa puso ng bawat isa. Gamitin mo ang bawat isa para maging mabuti at mabisa ang ehemplo kung ano ba ang buhay na mayroong Diyos sa mga puso namin. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yan, tulad nga sa atin kanina, isipin please, mababaw daw yung kaligayahan ng tao. Tama ba? So, paano naman ito? Gusto kong tanongin bawat isa, ano ba yung mga nagpapasaya sa atin? What makes you happy? Last week, yung nag-usapan natin, na talaga desire ng tao to seek happiness, to seek joy. Naka-instinct sa puso ng bawat isa yan. And yung pag-usapan natin ngayon, mababaw daw yung level ng joy that we understand. Kumbaga, ito lang yung surface level. Sobrang babaw. Kung isipin natin, sige, isipin nyo, just a quick question, what makes you happy? Kapag nakain tayo ng masarap, uy, favorite ko to. Masaya tayo, di ba? Kapag nakabili tayo ng mga bagay na gusto natin, yung talagang pinag-ipunan natin, at sabihin natin, of course, you will be pleased, maging masaya ka, di ba? Ano pa? Buo yung pamilya ko, mababaw na pamilya ko, basta buo yung pamilya ko, masaya na ako. Di ba yung mga ganun niya? Yung iba naman, medyo mataas ang pangarap, at still mababaw pa rin ang kaligayahan. Mataas ang pangarap nila, gusto nilang marating to, gusto nilang mapuntahan tong lugar na to, gusto nilang makabili ng bahay, lupa, maganda sa sakyan, mga branded na damit. That makes them happy. But still, ang sinasabi ko sa mga oras ito, mababaw yan, mga kapatid. Paano ko nasabi mababaw? Ito yung mga bagay na hinahanap ng mundo. Yung happiness ng mundo ay katulad din ng happiness natin. Tama ba? Kung ano ang hinahanap ng mundo, ano ba nagpapasaya sa mundo? Ganun din. Magandang lupa, maayos na kalusugan, etc. etc. Mga magandang business, malagong business, magandang sasakyan, magagandang damit, mga mahaling alahas, mga bagong gadgets. Nagyan ang nagpapasaya sa mundo. And definitely, that brings them pleasure. Tama naman, di ba? Nararamdaman nila niya kung every time na lalabas tayo, kapain tayo ng masarap. Masarap! Kaya ka pleasure eh. Kesa naman, ang gustuhin natin eh, mga masakit na bagay. Wala mo siguro pumunta dito na naghahanap ng frustration. Tayo sumimba na. Para tayo magdismaya. Para tayo malungkot. Para tayo magalit sa mundo. Wala namang ganun. Wala namang tao na consciously maghahanap ng mga hindi magagandang bagay at pleasurable things. Pero pag-usapan natin ngayon, for this morning, is a different level, different dimension of happiness, different dimension ng kaligayahan. So that, masasabi natin na tayo yung mga Kristiyano na hindi madaling mapasaya. Parang pangit naman, hindi madaling mapasaya. Ibig sabihin ba nito, pag kumakain ka ng sarap, magre-reklamo ka, hindi po gano'n. Dadalhin ko kayo sa ibang dimensyon. Spiritual dimension. Sabi nga ni Jesus Christ, nung nag-usap sila ng Nicodemo, sino man yung pinanganak sa flesh is flesh. Pero kung sinong born of spirit is spirit. Naalala niyo yan? Yung mga verses na yan, hindi ko na nilagay. Kasi alam ko, alam na alam yan, pero
spiritual. Sige, anong idea natin? Halimbawa, tatanungin natin kayo sa mga oras ito. Kayo ba ay spiritual? Spiritual ba kayo mga tao? May magsasabi ng yes, meron hindi sigurado, may mga magsasabi ng no. Pero, ang tanong ko, ano yung spiritual? Kung babalikan natin yung mga natutunan natin, ang spiritual daw, ay kabaliktaran ng carnal. It's either spiritual ka or carnal ka. Pag sinabi carnal, syempre, namumuhay sa kasalanan. At ang kabaliktaran nun, spiritual. Pero ano masasabi na ikaw ngayon sa mga oras na to ay spiritual? Siguro kung napapasok natin yung mga natutunan natin sa doctrine, sabi natin, spiritual ka kapag filled ka ng Holy Spirit. Yan. Nagdadwell sa'yo ang banal na Espiritu. Then again, paano mo masasabi na kasama mo ang banal na Espiritu sa oras na to? Meron ba kayo nararamdaman na kakaiba? Or idea mo yan? Masasabi mo, idea na di mo ma-explain, wala kang masamang patunay. Spiritual ako, basta spiritual ako kasi alam ko, kasama ko yung banal na Espiritu. Pero paano mo masasabi na kasama mo yung banal na Espiritu sa mga oras na to? Siyempre, mag-iisip ka ulit. Paano nga ba? Yan tayo ang Christianity natin, puno-puno ng idea. Pero hindi natin ma-explain ano ba talaga yung pinaka-root ng mga bagay. Sige, isipin natin, paano mo masasabi na ikaw, kasama mo ngayon, nasa puso mo ang banal na Espiritu? Isipin parang very vague yung idea, di ba? Pwede mo masabi kasama mo yung Espiritu, pwede mo masabi hindi. Pero, what's the distinction para masabi mo na kasama mo ang banal na Espiritu? Iisipin mo rin yan, mga natutunan mo, yung mga idea na papasok sa isip mo. Kasama ko ang banal na Espiritu kapag hindi ako nagkakasala. Tama ba? Yan ang papasok. Siyempre, kapag wala kang kasalanan, hindi ka gumagawa ng kasalanan, definitely, kasama mo ang banal na Espiritu. You are filled by the Holy Spirit. Then again, there's another idea. Paano naman nangyari na wala kang kasalanan? Paano mo masasabi na wala kang kasalanan? Isipin mo rin yan. Ano nga ba ang meaning ng kasalanan? Siyempre, wala tayong patutunguhan pa kung yung Bible. Ang ibig sabihin ng kasalanan, ayon kay Apostol Pablo, ito yung gamitin natin sa Romans 14, anything na hindi nagmumula sa pananampalataya is sin. Dapat alam natin yan. Yan yung definition ng sin. Anything that is not coming from faith is sin. Anything na walang pagmumula sa pananampalataya, yun yung definition ng sin. Madalas inisip natin yung definition ng sin. Nagsisinungaling, nagnanakaw, nagda-judge, etc. Pero, sinasabi po ng Bible, lahat ng bagay na hindi nagmula sa pananampalataya, yun ang kasalanan. Then again, idea na naman yan. Ang usapan natin dito, ikaw, right now, spiritual ka ba? Nag-umpis tayo sa spiritual, nalaman natin, dapat filled ka ng Spirit, Holy Spirit. Kapag filled ng Holy Spirit, walang kasalanan. Kapag walang kasalanan, ibig sabihin nagmula sa faith. Those are ideas. Tama ba? Mga ideas yan. Pero ang usapan dito, yung nararamdaman mo, ano ka ba talaga? Yung estado mo, yung status mo. Those were mere ideas na parang bang nagdodroming ka. Ang plano ko, pupunta sa Korea, pupunta sa Bicol, pupunta sa ganito. Naging running joke siya. Pinagkatawanan natin, nagpaplano tayo ng mga bagay, bumubo tayo ng mga idea, nagpaplano tayo. But at the end of the day, hindi magmamaterialize. Ang tawag sa mga ganung plano? Drawing. Ideas na hindi nagmaterialize. Ganun ba ang Christianity natin? Yung pagiging Kristiyano ba natin ay mere ideas? Lahat ng religion nagmula sa idea. Pero what makes Christianity different? Hindi lang basta idea, hindi lang accumulation ng mga natutunan natin ng Christianity.
As we go deeper, sabi niya, anything na hindi nag-proceed sa faith is sin. So, what is faith? Dapat natin malaman yan para malaman natin yung totoo, kung spiritual ba tayo o hindi. Maintindihan natin yung spiritual will. Kasi doon po kayo gustong dalhin. Hindi sa will ng mundo, kundi sa spiritual na kingdom. Faith, Hebrews 11, definitely, memorize natin yan, is the assurance of things we hope for. Kasiguraduhan ng mga bagay na inaasahan natin. Yung second phrase, maganda rin, the conviction of things unseen. Conviction ng mga bagay na hindi nakikita. Last week, siguro maalala natin yung Sunday service, pinag-usapan natin all about conviction. So, ang faith daw ay conviction ng mga bagay na hindi nakikita. Spirituality ay conviction ng bagay na hindi nakikita. Ito yung mundong ginagalawan ng mga Kristiyano. Bagay na hindi nakikita. Ang spiritual na bagay ay bagay na hindi nakikita ng mga pisikal na mata natin. Kaya kailangan natin gamitin yung mga spiritual nating mata upang malaman natin kung spiritual ba tayo o hindi. At una sa lahat, when we talk about invisible things, isa lang ang papasaysin natin. God. Ang Diyos natin ay hindi nakikita. Napakahirap panampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Napakahirap ilagay yung conviction sa mga bagay na hindi nakikita. That's why we need faith. That's why, kung masasabi natin spiritual tayo, we are seeking things na hindi nakikita dito sa mundo. We are seeking heavenly things. We are seeking the heavenly kingdom. If we are spiritual, isasummarize natin yung mula pinaglakaran natin, mula sa field ng Holy Spirit, wala kang kasalanan, you are living by faith. Faith is the conviction of things unseen. In other words, yung pagiging spiritual is seeking the things unseen. Being convicted na naniniwala ka, hindi mo nakikita, they exist, and you want it. Ang Diyos natin na hindi nakikita, but you believe that He is existing. Nag-exist siya, and you are convicted sa katotohanan na yun. When you are spiritual, yun, yung point of view mo. Ginagamit mo ang spiritual eyes mo para makita yung mga bagay na hindi nakikita. If we are easily pleased sa mga bagay na nakikita, yun yung level ng happiness natin. Pero sinasabi ko ngayon, yung offer ko sa inyo, mga oras na to, there's another kind of happiness. Happiness sa mga bagay na hindi natin nakikita, mga kapatid. At sinasabi ko rin, na ilagay natin ang conviction natin, ilagay natin yung buong pananampalataya natin, na yun yung higher level ng happiness. Kaya kahit lalaan ng oras dito, ba't ba tayo pumunta dito? Para matuto? Or gusto mo na maunawaan pa yung mga bagay na hindi nakikita? Medyo nagbago mo rin natin. Bakit ba tayo pumunta dito? Para mag-aral? Or you are thirsty sa mga bagay na hindi nakikita? You are thirsty for the spiritual things because you yourself is born by the Spirit. Kapag binuhay ka sa Espiritu, you will start seeking spiritual things. Ang makakapagpasaya na sa iyo ay mga bagay na spiritual. Makakapagpasaya na sa iyo ay yung invisible God. At yung verse natin ngayon is Psalms 42 verses 1 and 2.
Yan, kanta yan eh. Pero napakaganda. Ito na siguro yung pinakamagandang example na hindi lang idea, bagkos experience ng totoong tao. Kinompare niya sa deer. Basahin natin. As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Ang tao spiritual po mga kapatid ay uhaw na uhaw, is longing for God, for our spiritual God. Yan po ang definition ng spiritual. Kapag ikaw, Kristyano, hindi lang mere idea, pagkos yung buong kaluluwa mo is being thirsty about God, for God, you're spiritual. Hindi mo kailangan na maraming natututunan, hindi mo kailangan magtapos ng Bible school as long as masasabi mo na ikaw, hinahanap mo yung level ng happiness na matatagpuan lang sa spiritual ng mundo, sa spiritual name, sa spiritual ng God, spiritual na Diyos. You are spiritual. Obvious naman, puro spiritual yung mga nagsasabi ko, di ba? That is spirituality. If we are longing, if we are hungry for God. But still, ayoko maging manatiling idea to. Ano ba yung sabihin? When we say, we are hungry for God. Madalas natin sabi yan, we want more of God. Ano yun? Ano ba yung sabihin nun? When we sing songs na, I want more of you. Ano ba yun? Kasi, invisible, yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Hindi pwedeng manatiling idea to. Hindi ako papayag na manatiling idea lamang yung spirituality. Bagkos, this is the reality of everyone who is born of spirit. What does the hunger for God look like? Ano? Isipin natin. Yan. Anong idea natin when it comes to hunger for God? Of course, marami tayong maiisip. Siyempre, you knowing Him more, mag-aaral tayo ng mga Bible. Perhaps, kaya kayo pumunta dito sa simbahan, you're hungry for God. Hindi kayo napilit ng mga pamilya nyo. Hindi kayo pumunta dito dahil nakaugalian na. Because you are hungry. You are thirsty for God. Sana gano'n yung reason natin. And I can definitely say na, ikaw ngayon, sa mga spiritual, kung yun yung nararamdaman mo, you're always thirsty. Ang makakapag-satisfy na lang sa'yo ngayon, hindi na yung mga mundong bagay, bagkos yung mga spiritual na bagay, yung spiritual ng Diyos natin. Hindi na sapat na kumain ka kanina ng agahan, kailangan mo pumunta dito para tunay na mabusog. Hindi na sapat yung mga mabibili ng mga gamit, hindi ka kontento dyan, hindi yung makakapasaya-saya. Ang gusto mo ngayon ay Diyos. Tingnan natin yung Matthew 13:44, ito na siguro yung highest level kapag sinabi mo, you are thirsty for God, you are hungry for God. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Yan daw, kingdom of heaven. Kingdom of heaven, hindi natin nakikita sa mga oras na to. Because, yeah, syempre, spiritual na bagay yan. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Ganyan siya kakuhaw doon sa lupa na yun. Hindi na makakapasaya sa kanya yung mga bagay na meron siya. That's why, ibinenta niya yun. Yung mga bagay na meron siya, no longer makes him happy. He is not pleased sa mga bagay na yun because meron ng higit na bagay na kumuha ng attention niya, na gustong-gusto niya makuha. That's why he sold all his possession to buy that field. It's not about salvation, hindi binibili ang kaligtasan. Pero gusto ko ipakita sa inyo, yung being hungry, pagiging uhaw, yung desire to know yung mga bagay spiritual, to know God.
Kaya ganun din, sinabi ng Apostol Pablo, he counts all things as loss for the sake of knowing Jesus Christ. Ganun siya kauhaw. Tinuruan siya ni Jesus Christ, but still, gusto pa rin niya. Hindi siya magsasawa. He wants to know more about Jesus Christ. Imagine, face-to-face ka na tinuruan, chinutor ka, minetor ka, but still, hindi sapat yun. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang bagay dito no longer makes him happy. They are valued as worthless compared to the surpassing worth of knowing Jesus Christ. Yan ang mataas na level ng happiness. Hindi mo basta-basta makukuha yan kung hindi ka buhay sa Espiritu. Hindi ko sinasabing masama to seek yung mga damit. Huwag na kayong kumain ng tinapay, huwag na kayong kumain ng masasarap, huwag na kayong magsuot ng mga damit, huwag na kayong bumili ng sasakyan. Pero sinasabi ko, mayroong higher level ng happiness bukod sa mga yan. Mayroong higher level ng happiness na dapat natin hinahanap if we want to consider ourselves Christians. So Christianity is not about being saved alone. Na kapag naligtas ka na, you have received Jesus Christ, yun na yun. Bumalik ka na ulit seeking earthly things. Hindi po yun ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo, once na maligtas ka, yung panlasa mo, nag-iba na. You are seeking higher level ng happiness. Different form ng happiness na kahit anong sitwasyon mo sa buhay, ito yung nakapagpasaya sa iyo. Yung spiritual na bagay, yung spiritual nating Diyos. Tingnan natin yung Hebrews 12:2. Jesus Christ Himself ay malaki yung tinuturo with regards to joy, with regards to happiness. Basahin natin ito. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. For the joy that was set before Him, endured the cross. Pag sinabi natin for God so loved the world, ano yung sabihin ng for? Because. Pwede natin palitan ng because. Because of the joy that was set before Him, Jesus Christ was able to endure the cross. Nang dahil sa ligaya na nakaset, nakikita niya, nagawa niya tiisin ang cross. Una sa lahat, hindi natin i-invalidate. Masakit mo ba ako sa cross? Talagang nagdusa ang Panginoong Jesus. He endured the cross niya. Hindi natin i-invalidate yan. Pero, sa kabila ng mga yan, yung physical na pain, yung anguish, yung sakit, nakabukas yung mata ni Jesus Christ. Yung mata ni Jesus Christ is pointed towards the joy na hindi natin makikita dito sa mundo. Of course, different dimension yung pinag-uusapan. Yung joy na spiritual. That's why He was able to endure the cross. Ang laki ng bagay na to para sa atin. Marami tayong pinagdadaanan. Yung iba sa atin, may nararamdaman masakit. Yung iba sa atin, may mga pinagdadaan ng problema. Hindi natin pwedeng invalidate yan, di ba? Those are real things. Pero meron din mga real na bagay, but still, hindi natin nakikita. At yun, dapat yung pagtuunan natin ng pansin. Yung joy that was set before us. Yung joy na nagmumula sa ating Panginoon. Nang sa gayon, magawa rin natin to. Ma-experience din natin to na kahit nag-endure tayo, kahit na nahihiraman tayo, may mga times that we are sorrowful, nakakalungkot, mawalan ka ng mahal sa buhay, mawalan ka ng pera, mawalan ka ng trabaho, you can endure those things.
if your spiritual eyes is longing always, thirsty always for something infinite, God Himself. Dapat ganyan yung puso natin. Ito yung essence sa pagiging Kristiyano. Hindi tayo nasa-serve dahil ginagawa lang natin. Mamimigay tayo ng mga props, mamimigay tayo ng libre na lusa. Hindi tayo umaawit dahil nakikita natin yung ligaya sa pag-awit. Bagkus, nakikita natin ang Panginoon sa mga bagay na ginagawa natin. Although spiritual yung pinag-usapan natin, we can still see God sa mga bagay na physical, which are definitely blessings na nagmumula sa Panginoon. So hindi natin dinidisregard yan. Kumain ka pa rin ng pagkain. Pero every time you do that, you should see God. Dapat makita mo ang Panginoong Diyos sa kinakain mo. Sabi rin ni Jesus Christ, yan, alam ko yan, alam ko to. Man shall not live by bread alone, but in every word of God. Sa bawat salita ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread. Hindi niya sinabi na, dapat sa tinapay na lang tayo mabubuhay palagi. Hindi niya sinabi na, huwag na kayong kumain ng tinapay. Ang sinasabi niya, hindi sa tinapay lang. Hindi niya siya, kailangan pa rin kumain. But, kasama ang salita ng Panginoon. Dapat natin makita in whatever we do, we should look always for God. Kung umiinom ka, kung kumakain ka, dapat nakikita mo ang Panginoon in the middle, at the center ng bagay na kinakain mo. For that reason, hindi mo magagawa maging masaya sa pagkain na dapat maging masaya ka kapag masarap ang kinakain mo. Magreklamo ka kapag hindi masarap. Hindi na yun yung focus natin. Pagkos sa kahit anong kinakain natin, if we could see God, sapat yun sa mga taong spiritual. Kita nyo, dalawang problema agad na nasosolusyonan. If we are focused on God, if we are looking for God, if we are hungry for the spiritual things, if we are thirsty for God, kung sa lahat, yung level na happiness mo, hindi nakadepende sa earthly things. Hindi nakadepende sa physical, sa material blessings. Of course, they are definitely good, pero hindi nakadepende doon na magpapasalamat ka lang sa Panginoon kapag mayroong magandang nangyayari sa iyo. That you give glory to God kapag nakapasa ka sa exam, kapag lumanda yung business mo, kapag nakapasok ka sa trabaho, and you are not giving glory to God kapag medyo masasama yung nangyayari. Hindi ganon ang giving glory to God. In every situation, we could always give thanks, we could always give glory. So meaning, hindi nakadepende sa mga material blessings yung joy natin. Katulad ni Job, kapag nandiyan yung blessing, masaya siya. Kapag kinuha ng Panginoon, masaya pa rin siya, umaawit pa rin siya. Dahil ang mata niya ay nakafocus sa Panginoon. Second problem na solusyonan, if we are always hungry for God, hindi sa material blessings, kahit anong hiyain sa iyo, o kahit walang hiyain sa hapag mo, hindi ka magre-reklamo. Halimbawa, kapag masarap yung pagkain, syempre, siguro magre-reklamo dyan, favorite mo yan. Eh, paano kapag hindi masarap? Hindi ka nakakain? If you can still see God's provision, if you could still see God, kahit tuyo lang yung ulam mo, you can always be happy. Tama ba? Ibig sabihin na solusyonan yung pagiging reklamador ng mga Kristiyano if they are looking for God. Titignan mo yung mga kapatid mo, meron iba dito, maganda ng dami. Ako, ganito lang, yung sa box ko, luman. Kasi nakafocus tayo sa earthly things. Pero, if we are focused on spiritual things invisible, we can always be happy. Lahat tayo masaya. Because yung reward natin in heaven is Jesus Christ. Pare-parehas tayo. Doon sa level ng spirituality,
pare-parehas tayo nagsiselebrate. So, ina-encourage ko bawat isa na yung Kristyanismo na meron tayo, yung pagiging Kristiyano natin, is not something na accessory, bagkus a new lifestyle. If we are born of Spirit, we will definitely seek spiritual things. Kaya tayo pupunta dito. Kaya tayo nagsiserve. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na yan para gawin yung pakiramdam natin. Because we are able to see God's glory sa ganung bagay. Maraming beses na natin pinag-usapan yung glory ng Panginoon. At I hope naalala natin yung mga ganung bagay. Every time we do call to worship, fellowship na katulad nito, Sunday schools, if you are able to see God, ano dapat ang reaction natin sa mga ganung bagay, sa mga ganung sitwasyon? Diba, mamaya sa Sunday school tayo or call to worship. If you know that God is there, makikita mo ang Panginoon kapag umatin ka ng Sunday school, umatin ka ng call to worship, or pumunta ka sa mga fellowship, mga Kristiyano, kahit anong bagay, kahit anong ministry, if you know na nandun ang Panginoon, makikita mo ang Panginoon sa mga ganong sitwasyon, anong reaksyon ng isang Kristiyano? A Christian will definitely be drawn to God. Tama po ba? Ang tunay na Kristiyano na uhaw sa mga spiritual things, kapag nakita niya ang spiritual na Diyos, he will be drawn towards Him. And there is definitely something wrong when you are able to look at God from a distance, malayo, and you are not drawn to Him. O sa mga oras na to, yan. Huwag niyo akong tignan. Kasi nandito ako sa physical mundo. Pero I hope nakikita nyo yung salita ng Diyos sa mga nag-aaralan natin. And kung nakikita nyo yung katotohanan na yun, there's only one reaction sa mga Kristiyano. You will be drawn to His Word. Sa libreng almusal, kung nakikita nyo yung pagkilos ng Panginoon doon, mamomotivate ka to be drawn sa ginagawa mo because you are able to see God. Ganun din sa call to worship, kahit anong bagay na yan, o kahit sa pagkain natin, sa pag-inom natin, o kahit sa kahit anong mga bagay na gagawin pa natin, kung nakikita natin yung Panginoon, definitely, you will be drawn to Him. Hindi ka lalong lalayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit anong ministry, dapat focus tayo. Mga taong nawawala sa ministry, mga taong nawawala sa simbahan, syempre, they were not able to look at God. Hindi nila nakikita yung kabutihan ng Diyos sa mga oras ito. Hindi nila nakikita yung ganda ng fellowship na mayroon mga Kristiyano because sa fellowship na to, kasama natin ang Panginoon. Pero kung ikaw nakikita mo yun, I'm sure you will be drawn. Sunod na linggo ulit, gusto ko ulit umatin ng church kasi I can see God. Nakikita ko yung pagtuhanan ng Panginoon. Nakikita ko, kahit invisible, nararamdaman ko. Babalik tayo kay Jesus at Nicodemo. Ang Espiritu daw ay parang hangin. Hindi natin nakikita. Siyempre, ganoon talaga yung spiritual na bagay. Hindi natin nakikita. Pero nararamdaman natin yung ugo ng hangin. Hindi natin alam kung saan nagmula, pero mararamdaman natin yung hampas ng hangin. Sa mga oras na to, nakikita niyo ba ang Panginoon? Are you being drawn to His words? O lalo kayo napapalayo? Kung lalo kayo napapalayo, unti-unti mawawala ng value ng mga bagay. Yung pagpunta dito every Sunday, unti-unti mawawala ng value. Wala ng glory, wala ng weight. Pero, kung nakikita natin ang Panginoon, at alam mo yung value niya, you will definitely be drawn towards God. Being drawn, nahahatak ka, namamagnet ka, palapit ng palapit sa Panginoon. So if we say that we are hungry for God, gutom na gutom tayo, gusto natin matikman, gusto natin ma-experience yung ating Panginoon,
But still, we are seeking yung mga bagay na sinisik ng mga hentil, yung bagay na sinisik ng mundong to, and we are still living a sinful life, then we are lying. Nagsisinungaling tayo yan. We can never find God in a sinful life. Tama po ba? Kung sinasabi natin na tayo ay uhaw, we are desiring for God, we want more of God, but still, yung mga bagay na hinahanap natin, ito yung mga spiritual na bagay, we are still continuing a sinful lifestyle, niloloko natin yung mga sarili natin. Hindi natin makikita ang Panginoon sa kasalanan. Ayaw na ayaw ng Panginoon niya. Kaya magpatuloy yan, kapatid. And definitely, you will never be satisfied kung gano'n yung hinahanap mo. Being satisfied in God. Yan, pinag-usapan natin last week yan. Yung being satisfied in God gives Him glory. And yung satisfaction na yun ay hindi makikita sa mga earthly things, bagkos sa mga spiritual na bagay. That's why sinasabi sa Matthew na, seek first the kingdom of God and His righteousness. Alam namin yung verse na yan, pero sino ba dito yung nakakaunawa, nakaka-experience sa katotohanan na mayroong value yung seeking the unseen kingdom of God, na invisible kingdom of God? Sino ba yung mayroong kakayahan, may pananampalataya, big enough of faith, na siya sa atin yung mga ganung bagay at hindi yung mga pakamundong bagay lang? At sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung yun ang hinahanap nyo, you will definitely be satisfied. Yun po yung gusto ko ipaunawa sa mga oras na to. Yung level ng joy na matatagpuan, if we are starting to think about spiritual things, if we are now being drawn sa mga bagay na nakakalugod sa Panginoon at sa Kanyang katwiran. Ito yung magiging motivation natin to start walking, to start doing things na hindi natin ginagawa kung hindi pa tayo Kristiyano. Being Christian doesn't mean na wala kang gagawin. Isipin nyo, kung nakatayo lang ako dito, hindi ako nagkakasala, tama ba? Pero hindi rin ako gumagawa ng mabuti. Pero, kung nakikita mo yung Panginoon, you will be drawn to Him. You will start walking towards His path. Yung path na nilaan niya sa bawat isa. We will start doing things. We will be convicted on doing things na kahit hindi natin nakikita physically yung bunga ng mga ginagawa natin, we will start doing it with great conviction. Kumbaga, nakita ko lang sa Reels FB, sinabi niya na isang araw, pumunta ka ng gym, nag-work ka, nag-exercise ka, hindi mo nakikita yung result, tama ba? Pwede kang tumigil the next day kasi wala namang result. Or, pwede kang magpatuloy sa susunod na araw, pumunta ka ulit ng gym, magbuhat ka ulit, mag-exercise ka ulit, gawin mo yung routine mo, but still, wala pa rin result. Yung pa makikita lumalaki agad yung katawan mo. The next day, kahit nag-aaral na ka na, gagawin mo pa rin because you are convicted na kahit hindi mo nakikita yung result, mayroong result na mangyayari kapag patuloy mong ginagawa yung pagpunta sa gym, pag-exercise mo. Ganon din po sa spiritual na mundo, sa spiritual na bagay. Kahit hindi natin nakikita, definitely, you are convinced, you are convicted, yung pananampalataya mo ay sinasabi sa iyo na ipagpatuloy mo yung kapatid. Huwag kang matakot, gawin mo yan. Huwag mo hayaan na nakatayo ka, hindi ka na nagkakasala, wala ka rin ang ginagawa. What's the point? Pero, ulit-ulitin ko, yung mga taong nakikita ang Panginoon, mga taong
Binuksan ng Panginoon yung mata. Open the eyes of my heart, Lord. Sa Psalms din yun. Yung mga tao na yung mata nila ay nakafocus sa spiritual na bagay, they will be drawn. They will start walking. They will start doing things na gusto ng Panginoon. They will be excited to see God. They will be excited always to be drawn to Him if we understand His Word. So let's start deciding for more of Him. Ito yung challenge sa atin. Ang Kristyanismo ay hindi pagkaligtas mo, pagkatanggap kay Kristo, doon ka na lang ulit sa bahay mo. Gawin mo yung mga bagay na gusto mo. Ang Kristyanismo po ay pagpabalik ng buhay. Hindi ka niligtas para yung buhay mo ay maging ganyan pa rin. Niligtas ka para makita mo yung definitely higher level of lifestyle. A life that is seeking God, seeking His righteousness, seeking His kingdom, mga kapatid. And that will bring us joy, that will bring us satisfaction. Dahil ang tao na spiritual ay mabubuhay na sa mga spiritual na bagay. Hindi na tayo nakadepende sa mga physical na bagay, bagkos nakadepende na tayo sa spiritual na bagay, sa spiritual na Diyos. Kung dati, decent ka, ngayon, gasolina ka na. Iba na yung nagpapatakbo ng buhay natin. Iba na yung magpapaandar sa atin. At kung nakikita mo ang buhay mo na hindi umaandar, yan, balik kami pinag-aralan natin. Di ba? Spiritual ba ako? Unti-unti mo ulit. Am I hungry for God? Am I thirsty for God? Can I say those words na ang kaluluwa ko ay nauuhaw sa Panginoon? At kung totoo yun, sincere ka na masasabi mo, you are thirsty for God, walang pwedeng sino man na makapag-refute na, hindi naman Kristyano na. Ito, isa sa pinamabisang experience, testimony ng tao uhaw sa Panginoon. He will do things to see God, to seek His righteousness, to seek His kingdom. That is the essence of Christianity. Ang Kristyanismo ay hindi lamang idea, tapos experience yan, nararamdaman dapat ng tao. Nararamdaman yung pagkilos ng Diyos sa mga buhay mo. So, kapatid, ano ang dinidesire mo sa mga oras na ito? What is it that you desire? Ano yung mga goals mo sa buhay? Let's start thinking spiritually. Ano ba yung goals mo? Ano ba yung mga gusto mo marating? Start opening your eyes spiritually. Nang sa gayon, nakita natin yung difference ng simbahan na punong-puno ng mga spiritual na tao. Are we still living in flesh? No. We're still, kung tayo namumuhay pa rin sa flesh, huwag na tayo sumugba. Wala tayong difference sa mundo. But the church, ito yung pilar. Okay, kung sabi natin na iba tayo, we are only ambassadors na hindi talaga tayo taga-dito. Tayo ay mga taga-spiritual na mundo. Sa mga bagay na hindi nakikita. Tayo may para sa langit. And definitely, kung totoo yun, makikita yun sa mga bagay na dinidesire natin. At yung mga desire na yun will bring us to action. At yung mga action na yun will definitely give glory to God. Because we are being drawn to God. I hope naging malinaw kahit paano makatulong sa Christian life natin. And we start thinking na meron pa level na hindi lang basta yung financial success, hindi lang magandang pamilya yung meron nag-iintay sa atin. Meron pa mas magandang mga bagay, and let's start desiring for those things. Hindi ko sinasabing masama yan, pero sinasabi ko
Dapat makita natin ang Panginoon sa mga bagay na kinakain natin, sa mga bagay na tinatamasan natin, sa mga blessings, sa mga material blessings. Siyempre, blessing ng Panginoon. But we need to see God at the center of those things. At gayon din sa mga hindi masyadong magandang bagay na nangyayari sa buhay natin. We should still see God at the center of those things. That's God's fairness. Fair siya sa lahat sa atin. Kahit ano man yung level ng success na meron tayo, kung pare-parehas tayo nakasentro sa Panginoon, that's still fairness. Diba? Pantay-pantay pa rin tayo sa harap ng Panginoon. Because all of us receive equal salvation, equal joy na hindi masusukan. All of us receive Jesus Christ. And that itself speaks very loudly kung ano ba yung gusto natin sa buhay. I hope we start deciding for Jesus. We start deciding to see Jesus Christ, our God, sa mga bagay na ginagawa natin. In every situation, we should start interpreting mga bagay spiritual. And it will definitely transform our lives, transform our perspective sa ating buhay. Maging totoo sana ito sa mga buhay natin. Let us pray. Lord God, kami po ay nagpupulit ng pagpasalamat sa purihan mo. Ikaw ang Diyos na nagsusupply. Ikaw ang Diyos na nagbibigay. Pero higit sa lahat, Ikaw ang Diyos, our ultimate treasure. Thank you for giving Jesus Christ para sa amin, Panginoon. At patuloy namin dalangin na makita namin yung mga bagay spiritually. Makita ka namin at once makita namin yung glory mo sa mga bagay na ginagawa namin sa kahit anong ministry, kahit sa mga seeking fellowships. We pray that you draw us near to you, God. Sa gayon, ang mga puso namin na mapuno ng mga bagay na makalangit. And only then we can say that we are truly filled with your Holy Spirit. Our hearts filled of desires na makalangit. Desire ng mga spiritual na bagay. Kaya hindi po, Panginoon, salamat po sa mga material blessings. Through this, nakikita ka namin. Kaya din po sa mga bagay na hindi masyadong mga maganda, still we are able to see your glory. Na ikaw ang Diyos na kasama namin sa lahat ng pagkakataon. Bigyan mo kami ng pananampalataya na lumakad ayon sa kagustuhan mo. Makita nawa namin yung kagustuhan, yung matinding desire na lumakad palapit sa iyo, Panginoon. Because you are beautiful, you are glorious, and we want more of you. Nawa po ay makita mo ang Bible Church na tapat na totoo sa mga tungkulin na binigay mo sa simbahan ko. Ikaw yung patuloy maging leader ng simbahan ko. Ikaw ang reason kung bakit kami tipon-tipon. Ikaw ang reason kung bakit patuloy kami babalik sa simbahan nito, Panginoon. Kaya ikaw ang maitaas sa gawain ito. Ikaw ang maitanghal sa mga oras ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.